Okay, we're live. So again, live po ulit tayo dito sa ating gawain sa ating alamin. Meron po ulit tayong topic at ito na po yung part 5 ng topic ng ating kapatid na si Sis Cynthia Manalio, yung tagapagbigay po ng ating panayam tungkol po sa Advent of the Messiah. So again, kung gusto nyo pong masundan yung from part 1 to part 5 and part 6 ay dito, hanapin nyo lang po dito sa ating page at ganun din po sa ating YouTube channel. Ayan, makikita nyo po doon at masusundan nyo din po yung lahat ng kanyang itinapik ngayon tungkol po sa the Advent of the Messiah. Since ito po ang ating topic dahil ito po yung napapanahon at nagkakaroon po tayo ng kaunawaan tungkol dito sa ating pinagdiriwang na ito. So, abangan nyo din po mamaya mga kapatid, meron po tayong debate between Pentecostal and Islam. So, abangan nyo po yan, 8:30. After po nitong live na to, maya-maya 8:30, magkakaroon po tayo ng isang maginoong debate patungkol po ito sa Quran. Ayan, so abangan nyo po yan mamaya. So kung ready na po si kapatid na si Cynthia, ay pwede ka nang mag-start, sis. Okay po, napakagandang gabi po sa ating lahat. Ito na po yung part 5 ng Advent of the Messiah. Ang title ay The Birth of the Messiah. We fly to your patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions and our necessities, but deliver us from all dangers, O ever glorious and blessed Virgin. This prayer, entitled in Latin Sub Tuum Presidium, which means under your protection, is the oldest, most complete ancient prayer to the Blessed Virgin Mary. It is dated to circa 250 AD. And ayon kay Blessed Ildefonso Schuster, ang mga pintuan ng isang pinagpalang walang hanggan na isinara pagkatapos ng unang kasalanan at binabantayan ng isang anghel na may naniningas na tabak ay sa wakas ay mabubuksan para sa matagumpay na pagpasok ng tagapagligtas ng mundo. And ayon sa Liturgy of Byzantine, Troparion, Feast of the Dormition, or sa atin ay Feast of the Assumption, every 15 of August. Sa panganganak, kaingatan mo ang iyong pagkabirhen. Sa iyong dormation ay hindi ka umalis sa mundo o ina ng Diyos, ngunit sumapi sa bukal ng buhay. Inyong pinaglihi ang buhay na Diyos at sa pamamagitan ng inyong mga panalangin, ililigtas ang aming mga kaluluwa mula sa kamatayan. Matthew 1:1-17. Ang maharlikang angkan ni Jesus at ang pahayag ng anghel kay Joseph. Ang aklat ng talaan ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Judah at ang kanyang mga kapatid. Si Judah ay naging ama ni Perez at Serah, na ang ina ay si Tamar. Si Perez na naging ama ni Hezron ang ama ni Ram, si Ram ang ama ni Aminadab naman naging ama ni Naason, sila Son ang ama ni Salmon, si Salmon ang ama ni Boaz na ina ay si Rahab, si Boaz ay naging ama si Obed na ang ina ay si Ruth, si Obed ang ama ni Jesse at si Jesse ang ama ni David na hari. Si David ang naging ama ni Solomon na ang ina ay naging asawa ni Uriah. Si Solomon ang ama ni Rehoboam, si Rehoboam ang ama ni Abias, si Abias ang ama ni Asap, si Asap ang naging ama ni Josaphat, si Josaphat ang ama ni Horam, si Horam ang ama ni Uzias, si Uzias ang ama ni Jotam, si Jotam ang ama ni Ahasias, ang ama ni Hezekias, si Hezekias ay naging ama ni Manase, at si Manase ang ama ni Amos, si Amos ang ama ni Hosea, at si Hosea ang naging ama ni Jeconiah ang kanyang mga kapatid noong panahon ng pagkatapos sa Babylon.
Pagkatapos ng pagkatapon sa Babylonia, si Jeconiah ang naging ama ni Shealtiel, Shealtiel ang ama ni Zorobabel, Zorobabel ang ama ni Abdiud, si Abdiud ang ama ni Eliakim, si Eliakim ang ama ni Azor, si Azor ang ama ni Zadok, Zadok ang ama ni Akim, si Akim ang ama ni Eliud, Eliud ang ama ni Elisha, Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan, ama ni Jacob, si Jacob ama ni Jose na asawa ni Maria. Sa kanya ipinanganak si Jesus ang tinatawag na Mesiyas or Kristo. Kaya't ang kabuang bilang ng mga saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 na saling lahi. Mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia, 14 na henerasyon mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang sa Mesiyas, 14 na generation. Question, alin ang sa mga ebanghelyo ang naglalaman ng mga salaysay ng kapanganakan ni Jesus at alin mga ebanghelyo ang naglista ng talaan ni Kristo o genealogy ni Kristo. Tanging ang mga ebanghelyo ng mga nina Saint Matthew and Luke ang naglalaman ng mga salaysay sa kapanganakan ni Jesus at naglista ng mga talaan ng genealogy ni Jesus. Sinimulan ni Matthew ang kanyang gospel sa talaan ni Jesus sa mga mahalagang talaan sa ebanghelyo ni Matthew at Luke. Ang hinahanap ng mga Hudyo bilang patunay na si Jesus nga ang ipinangakong Mesiyas na inapo ng parehong amang Abraham at Haring David. Sa Hebro, ang naturang talaan ay tinatawag na Toledo. Ang halaga ng mga talaan sa lumang tipan ay nagbibigay ng patunay na ninuno ni Jesus ang manunubos o Mesiyas. Sa Deuteronomy 18:17-19, inihula ang ay darating bilang pinakamataas na propeta ng Diyos. Kailangan maging isang Israelita na nagmula kay Jacob o Israel. Sinabi ng Diyos kay Moses na sabihin sa kanyang mga tao, mula sa kanilang sariling mga kapatid, ako ay magbabango ng isang propeta na gaya mo. Deuteronomy 18:18. Ang Mesiyas ay dapat ding maging inapo ng dakilang Haring David at tagapagmana ng walang hanggang tipan ni David. Ayon sa mga banal na propeta tulad ng ka-8th century prophet Isaiah, sa Isaiah 7:14, 11:1-12 at 6th century prophet na si Jeremiah at Ezekiel. Jeremiah 23:5-6, 33:1, 33:14-18, and Ezekiel 34:23-24 and 37:24-28. Tanong, sinimula ni San Mateo ang kanyang talaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa dalawang lalaki sa anong pagkakasunod-sunod at bakit? Pinangalanan sa talaan ni Saint Matthew si David bago si Abraham na nabuhay 1,000 taon pagkatapos si David. Ito ay ang link sa dakilang Haring David na ang pinakamakabuluhang genealogical link. Ang dalawang lalaking ito na pinakamahalagang ninuno ng Mesiyas ay nagbahagi ng pisikal at espiritual na ugnayan sa mga buhay na pinaghiwalay ng humigit kumulang 1,000 taon. Tingnan ang Genesis 22 at 2 Samuel 24:10-25 and 2 Chronicles 3:1. Si Abraham ang ama ng mga Israelita. Kay Abraham na ang Diyos ay gumawa ng mga tipan na ipinangako na hindi matutupad hanggang sa pagdating ng Mesiyas at ng kanyang universal na kaharian. Si David ay inapo ni Abraham. Ito ay mula sa angkan ni David na ang mga propeta ay hinula ang darating ang Mesiyas. Isaiah 11:1-12, Jeremiah 23:5-6, Ezekiel 37:25-26 at iba pa. Ang parehong mga lalaki ay pinili ng Diyos upang gumanap ng isang mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan at ang parehong mga lalaki ay may mga karanasan sa pangitain sa Mount Moriah sa Jerusalem na may kinalaman sa sakripisyo. Bilang pagsunod sa Diyos, inialay ni Abraham ang kanyang anak na pinakamamahal na si Isaac bilang sakripisyo at inialay ni David ang kanyang sarili at ang walang hanggang tipan na ipinangako ng Diyos sa kanya para sa kanyang pamilya kung ililigtas ng Diyos ang mga tao ni David mula
sa isang salot. Ang mga karanasan sa pangitan ni Abraham at David sa Mount Moriah. Ang Diyos ay bumuo ng isang walang kondisyong tipan kina Abraham at David bago ang kanilang mga karanasan sa pangitain sa Genesis 17:7-2 at 17 Genesis 17:7 at 2 Samuel 23:5. Ang dalawang lalaki ay nagkaroon ng mga pangitain na nakaranas ng banal na interbensyon sa Mount Moriah sa Genesis 2:1-18, 2 Samuel 24:17, and 1 Chronicles 21:14-30. Ang dalawang lalaki ay nakapasa sa pagsubok sa tipan, Genesis 22, 2 Samuel 24:1 and 17, 1 Chronicles 21:17. Ang mga pagsubok sa parehong lalaki ay may mga kasamang sakripisyo, Genesis 22:2, 1 Chronicles 21:17. Ang mga anak ng parehong lalaki, Isaac at Solomon, ay magkakaroon ng kilalang mga papel sa kasaysayan ng kaligtasan dahil sa mga karanasan sa pangitain ng kanilang mga ama, Genesis 22:2 at 1 Chronicles 21:1-11. Ayon kay St. Matthew's Toledo, si Jesus ay inapuri ni Isaac na anak ni Abraham at Solomon na anak ni David sa Matthew 1:2 and 6-7. Si Jesus ay sa Mount Moriah ay inoffer ang kanyang sarili bilang sakripisyo para sa kanyang mga tao, tulad ng inialay ni David kanyang sarili bilang isang sakripisyo para sa kanyang mga tao. Si Jesus ay naging kapalit na hain na inihandog ni Abraham sa Diyos bilang kapalit ng kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac. Nang makahula ang binigas ni Abraham ang pahayag, anak ko, ang Diyos mismo ang maglalaan ng kordero para sa handog na susunugin, or ang hain sa Genesis 22:8. Inayos ni St. Matthew ang kanyang tulidot sa paligid ng Hebrew gematria, patumbas ng mga numero o mga titik. Na-spelling ng pangalan ni David sa Hebrew na may halaga na bilang ng 14, David 4 plus 6 plus 4 equals 14. Ang sinuunang Hebreo ay sinulat lamang gamit ang mga katinig, hinati niya ang mga pangalan ng genealogy tatlong set ng 14 na generation na may kabuang 42 generation. Kaya't ang kabuang bilang ng mga salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salinlahi. Mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia, 14 na henerasyon. Mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang sa Mesiyas ay 14 na henerasyon. Upang magkaroon ng kabuang 42 henerasyon, kinailangan ni Matthew na tanggalin ang tatlong pangalan ng hari mula sa talaan. Ang tatlong hari ang nagmula sa pagitan nina Jehoram, Joram, si Uzias. Tingnan ang charts later. Ang isang beses na sa dulo ng dalawang set ay gayon din ang simula ng ikatlong set sa 11 at 12. Ito po yung talaan. Si Jehoram, Joram 848-841, Ahazias 841, yung reyna ng Atalia, ina ni Ahazias, si Ahab at hindi isang tagapagmana ni David 841-835, Jehoash 835-796, Amaziah 796-781, Uzziah, Azariah 718-740. Ang paghahati ng mga pangalan ng talaan ni St. Matthew ay isang sadyang ginawaang plano. Bilang karagdagan, maaaring tingtingnan ang 14 na henerasyon bilang tatlong set ng 2 beses na 7 pangalan kasama ang pangalan ni Jesus na kumukumpleto sa huling set sa verse 16.
Sa bawat henerasyon, inilista ni Saint Matthew ang ama ng kanyang mga anak maliban sa huling henerasyon kung saan siya nagsulat. Si Jacob na ama ni Jose na asawa ni Maria, sa kanya ipinanganak sa Jesus na tinatawag na Mesiyas or Kristo. Kapansin-pansin na ang lahat iba pang pangalan ay mula sa mga ama at kanilang mga anak. Ngunit ang talaan ng mga tala, ang talaan ay walang pangalan para kay Jose. Ang kawalan ng anak para kay Jose ay ang pahayag ni Matthew na si Jesus ay hindi biological na anak ni Jose. Si Jesus ay tanging biological na anak ni Maria. Matthew 1:18-25. Isang anghel ang nagpakita kay Joseph. Ngayon sa ganito nangyari ang kapanganakan ni Kristo nang ang kanyang ina na si Maria ay ikakasal kay Jose. Ngunit bago sila tumira, siya ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si Jose na kanyang asawa dahil siya ay isang lalaking matuwid, ngunit ayaw niyang ilantad siya sa kahihiyan, ay nagpasya na hiwalayan siya ng lihim. Ganito ang kanyang layunin nang narito ang anghel ng Panginoon, nagpakita sa kanya sa panaginip at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria na iyong asawa sa iyong tahanan, sapagkat ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ang kanyang ipinaglihi, na sa kanya'y ipinaglihi ang bata. Manganganak siya at ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang lahat na ito ay nangyari upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito ang berhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at siya ay kanilang tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Yung magising si Jose, ginawa niya ang inuutos sa kanya ng anghel sa panaginip at dinala niya ang kanyang asawa sa kanyang tahanan. Hindi siya nakipagtalik sa kanya hanggang sa nagkaanak ito ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Jesus. Tanong, ano ang karamihan sa mga salin ng Biblia, ano ang profession ni Joseph? Tingnan na ang Matthew 13:55. Sagot. Karamihan sa mga pagsasalin ay nakalista ang trabaho ni Joseph bilang isang carpenter. Si Joseph ay isang sanay na artisan. Ang salitang Grego para sa hanapbuhay ni Joseph sa Matthew 13:55 ay tekton. Ang tekton ay isang artisan na sinanay upang gumawa ng matitigas na materyales tulad ng kahoy, bato o metal. Bilang isang batang babae, si Mary ay napangasawa sa tekton ni Jose ng Nazareth. Ang isang kasalan sa sinaunang Judea ay higit pa sa ating modernong konsepto ng isang kasal. Sa isang kasalan, kapag ang lalaking ikakasal o ang kanyang pamilya ay nagbayad ng halaga ng nobya at ang pamilya ng babae ay nagbigay ng dote, ang dalawang partido ay pumirma ng isang tipan ng kasal at ang mag-asawa itinuturing na kasal sa lahat ng kahulugan maliban sa pagpapatibay ng tipan ng kasal sa isang seremonya at katuparan ng kanilang pagsasama. Ang pagpatibay ng tipan ng kasal ay naganap nang ang lalaking ikakasal ay dinala ang nobya sa kanyang tahanan at ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan ay nagdiwang ng kanilang kasal sa isang 7 araw na kapistahan na ang pisikal na katuparan ng pagsasama ay nagaganap sa unang gabi. Genesis 29:27, Judges 14:12 to 8:20 and 27. Bago pa man makumpleto ang ritual ng kasal, tinawag siya ng babaeng ikakasal na asawa at tinukoy niya siya bilang asawa. Upang mabuwag ang isang kontrata sa kasal ay nangangailangan ng isang opisyal na seremonya ng diborsyo na isinumite ng asawang lalaki sa lokal na Sanhedrin. Ito ay yung sa Jewish law. Nang umalis si Maria patungong Judea upang bisitahin si Elizabeth, siya ay pinakasalan kay
kay Jose sa Luke 1:27, at nang bumalik si Maria sa Nazareth sa ikatlong buwan ng kanyang pagbubuntis gaya ng binibilang ng mga sinaunang tao, ang ikalawang buwan ayon sa ating pagbibilang. Malamang na nagsisimula ng magpakita ang kanyang pagbubuntis. Sa isang punto, nabigla si Joseph nang matuklasan na ang kanyang nobya na Berhen ay nagdadalang tao. Ang isang batang babae na Hudyo na sinira ang kanyang kasal sa pamamagitan ng isang attachment sa ibang lalaki ay itinuturing na nangangalunya. Sinasabi ng banal na kasulatan na si Joseph ay isang matuwid na lalaki. Sa ilalim ng mga obligasyon ng tipan sa Sinai, ang nagpasya kung ang isang miyembro ng tipan ay matuwid o hindi ay ang kanyang pagsunod sa tipan kay Yahweh ayon sa mga utos at obligasyon na nakatala sa batas. Exodus 19:5-24, 4:37-27, Leviticus 26:3-16, Deuteronomy 11:13-11, and 28:1-2. Nang matuklasan ni Jose na nagdadalang tao si Maria bilang isang matuwid na lalaki, hindi niya ito matatanggap bilang asawa. Tanong: yamang hindi kailanman inangkin ni Maria na siya ay inatake kung alam ni Jose ang kanyang kalagayan sa hukuman ng mga Hudyo, anong hatol ang matatanggap ni Jose at anong parusa ang maaari niyang harapin sa ilalim ng kautusan? Tingnan ang Leviticus 20:10, Deuteronomy 22:22-29, at John 8:1-5. Sagot: para sa isang babaeng katipan na mabuntis ng isang lalaki maliban sa kanyang katipan ay itinuturing na pangangalunya. Bibigyan sana ng hukuman si Joseph ng diborsyo, at dahil ang pangangalunya ay isang parusang kamatayan, si Maria ay maaring batuhin hanggang sa mamatay. Tanong: bakit pumapasok ang mga sipi ng Matthew 12:46, Mark 3:31, Luke 8:19, at Acts 1:40? May problema tungkol sa patuloy na pagkaberhen ni Maria. Sagot: ang mga talatang ito sa Biblia ay mga problematic dahil binabanggit nila ang mga kapatid ni Jesus. Binanggit sa mga talatang ito na si Jesus ay may mga kapatid gamit ang salitang Griego na adelphos, adelphi, kapatid na lalaki o babae mula sa sinapupunan. Ibig sabihin ay mula sa parehong ina. Delphos ay sinapupunan sa Griego. Gayunpaman, sa Hebreo, walang hiwalay na katawagan para sa mga kapatid o kapatid sa ama o stepbrother. Totoo na ang salitang Griego na ginamit upang italaga ang mga relasyon sa pamilya ni Jesus, adelphos, adelphoi, kapag maramihan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga ito ay mga anak ni Maria sa pagsilang. Sa bagong tipan, ang salitang Griego adelphos ay hindi ginagamit sa salitang Griego. Ang paggamit nito ay sa halip sa Hebreo, kahulugan na ng isang kuya ay isang ganap na kapatid na lalaki, isang kapatid sa ama, isang stepbrother, isang kamag-anak, isang kababayan, o isang miyembro ng covenant family. Ilang halimbawa ng paggamit ng salitang Griego adelphos o adelphoi sa maramihan para sa mga magkakapatid o mga kapatid. Ibig sabihin ay mga kapatid, hindi sa konteksto ng mga kapatid na ipinanganak sa iisang ina. Luke 2:1-7. Ang kapanganakan ng Mesiyas sa Bethlehem. Nang ang mga araw na iyon ay lumabas ng isang utos mula kay Cesar Augustus na dapat itala ang buong daigdig. Ito ang unang talaan na si Quirino ay gobernador ng Syria, kaya't ang lahat ay nagsisipa roon upang maitala bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea sa bayan ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay sa sambayan ng angkan ni David upang maitala kasama ni Maria na kanyang katipan, nakasama ng bata. Habang nandoon sila, dumating ang panahon ng kapanganak ng manganganak siya, at ipinanganak niya ang kanyang panganay na lalaki. Binalot niya siya
ng lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. May problema sa kung ano ang nalalaman sa kasaysayan tungkol sa census noong si Quirinius ay ang Romanong gobernador ng Syria sa Luke 2:2. Ang 1st century AD, itinala iyon ng paring Hudyo na mananalaysay na si Flavius Josephus Quirinius ay inutusang magsagawa ng census tungkol sa panahon na si Archelaus, ang anak at ang kahalili ni Herodes na the Great ay tinatalsik at ipinatapon ng mga Romano, Antiquities of the Jews. Itinakda ng mga iskolar na ang pagpapatapon kay Archelaus noong 6 AD. Gayunpaman, isinulat ni St. Luke na ito ang unang census sa talata 2 at walang makasaysayang talaan ng isang naunang census ay hindi nangangahulugan na ang census noong 32 BC ay hindi naganap. Sa paghahangad ng makasaysayang record, laging patalinong tandaan na ang kawalan ng ebidensya ay hindi katibayan na walang nangyari. Ayon kay St. Ang sensus ng mga Romano ay nangangailangan na ang mga pinuno ng mga sambayanan ay magparehistro sa kanilang sariling bayan. Tinupad ni Jose ang propesiya ng dalinya si Maria sa Bethlehem sa Juda para sa kapanganakan ni Jesus. Isinulat ni Propeta Micah sa 8th century BC. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, ang pinakamaliit sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay magmumula para ang magiging pinuno ng Israel na ang mga pinagmulan ay pumalik sa malalayong nakaraan hanggang sa mga araw ng una. Micah 5:1. Tanong bilang karagdagan sa propesya ni Micah, ano pa ang mahalagang bayan ng Bethlehem? Tingnan ang 1 Samuel 16:1, 12-13, 2 Samuel 7, 12-16, 23, 5, and 2 Chronicles 13, 5, and Psalms 89, 2-5. Sagot, ito ang tahanan ng dakilang Haring David kung saan nakipagtipan ang Diyos sa walang hanggang tipan at nangako sa kanya ng tagapagmana ng walang hanggang trono. Ang madalas itanong ay bakit isinama ni Jose si Maria sa Bethlehem sa halip na naiwan siya sa Nazareth. Ang paglalakbay mula sa Nazareth sa Hilaga patungong Bethlehem, ilang milya lamang mula sa Jerusalem, ay napakahirap para sa isang babae na halos 40 linggo ng buntis. Ang mga Romano ay maingat na nag-iingat ng isang talaan na lahat ng mga may pag-angkin ng maharlikang linya. Ang naunang pinuno ay ng mga naunang pinuno ng isang lalawigang Romano. Mayroong 4 na Marian dogma na dapat maniwalaan ang isang tao upang maging Katoliko. Ang perpetual virginity ni Mary. Tinukoy ng simbahan na ang walang hanggang pagkaberhen ni Maria ng Nazareth sa 3 bahagi, ang kanyang virginal na pamilya kay Kristo sa pagsilang kay Kristo at sa kanyang patuloy na pagkaberhen pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Virginitas antepartum, pagkaberhen bago ipinanganak, Catechism 396, 510. Virginitas in parto, virginity during birth o pagkaberhen sa panahon ng panganganak, Catechism 510, and Virginitas postpartum, pagkaberhen pagkatapos ng kapanganakan, Catechism 510. Ang paggamit ng triple formula na ito upang ipahayag ang kabuuan ng misteryo ito ng pananampalataya ay naging pamantayan kay Saint Augustine 354-430 AD, St. Peter Chrysologus 400-450 AD, at Pope Leo the Great 440-461 AD. Tingnan ang Catechism 496-507, 4964, and Catechism 499. Ang pagpapalalim ng pananampalataya sa Birhen ng pagiging ina ay nagbunsod na sa simbahan na ipagtapat ang tunay at walang hanggang pagkaberhen ni Maria kahit na ang akto ng pagsilang sa anak ng Diyos
na ginawang tao. Sa katunayan, ang kapanganakan ni Kristo hindi binawasan ang birhen na integridad ng kanyang ina, ngunit pinabanal ito. At kaya ipinagdiriwang ng liturhya ng simbahan si Maria bilang a Parthenos, ang forever virgin. Mary, Mother of God. Noong AD 431, ang konseho ng Efeso ay nagpahayag bilang dogma ng pananampalataya na si Maria ay ina ni Jesus na Diyos. Ang Efeso ay ang lungsod kung saan nanirahan si Maria ng ilang taon pagkatapos ng himala noong Pentecostes, Catechism 495. Tinawag sa mga ebanghelyo na ina ni Jesus, si Maria ay pinuri ni Elizabeth sa pahiwatig ng Espiritu at bago pa man ipinanganak ang kanyang anak bilang ina ng aking Panginoon. Sa katunayan, ang isa sa kanyang pinadili bilang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tunay na naging anak niya ayon sa laman, ay walang iba kundi ang walang hanggang anak ng Ama, ang pangalawang persona ng banal na Trinidad. Kaya pinagtapat ng simbahan na si Maria ay tunay na ina ng Diyos. Theotokos, tingnan din ang Catechism 509. Immaculate Conception of Mary noong 1854, tinukoy ni Pope Pius IX bilang isang dogma ng pananampalataya ang paglihi bilang tao ni Maria ng Nazareth sa normal na paraan ngunit walang bahid ng orihinal na kasalanan. Catechism 508. Mula sa mga inapo ni Eva, pinili ng Diyos ang Birheng Maria upang maging ina ng kanyang anak. Puno ng grasya, si Maria ay pinakamagandang bunga ng pagtubos. Mula sa unang sandali ng kanyang paglihi, siya ay ganap na iningatan mula sa mancha ng orihinal na kasalanan at siya ay nanatiling dalisay mula sa lahat ng personal na kasalanan sa buong buhay niya. Tingnan ang Catechism 491-492. Assumption of Mary. Ang katawan ni Maria ay hindi nakaranas ng katiwalaan, ngunit pinasok sa langit na naging isang dugma ng pinagtibay ni Pope Pius XII noong 1950. Tingnan ang Catechism 974. Ang pinagpalang Birheng Maria nang matapos ang kanyang buhay sa lupa ay dinala ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian ng langit kung saan nakikibahagi na siya sa kaluwalhatian ng pagkabuhay na mag-uli ng kanyang anak na inaasahan ang muling pagkabuhay ng lahat ng mga miyembro ng kanyang katawan. Tingnan ang Catechism 966. Luke 2:8-12. Sa anghel ang pagkita sa mga pastol sa parang. Ngayon ay may mga pastol sa rehiyon ng iyon na nanirahanap sa parang na nagbabantay sa gabi sa kanilang kawan. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumiwanag sa palibot nila at sila ay natakot ng matinding takot. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, ipinahayag ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan na para sa buong bayan. Sabagat ngayon sa lungsod ni David ay ipinanganak para sa inyong isang tagapagligtas na Mesiyas at Panginoon. At ito ang magiging tanda para sa inyo. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Noong gabi ng kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem, ibinalita ng isang choirs of angel ang pagsila ng mga hari sa isang grupo ng mapagpakumbabang mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan. Ang Diyos ay palaging may natanging pag-ibig para sa mga pastol mula kay Abel hanggang kay David. At ang mapagpakumbabang mga pastol na ito ang unang tumanggap ng magandang balita na ang ipinangakong Mesiyas na manunubos ay dumating na. Ito ay isang palatandaan na ang kaligtasang inihatid ni Kristo sa atin ay malayang iniaalay sa lahat ng walang pagtatangi ng katayuan o lahi, gaya ng sinasabi ni San Pablo sa Kolosas 3:11. Ito ay walang Griego o Hudyo, tuli o hindi tuli, barbero, Scythian, alipin, Malayo, ngunit si Kristo ang lahat at nasa lahat. Iniingatan ng mga pastol ang mga tuwa para sa dalawang beses
2 beses araw-araw sa liturgical na pagsamba ng tanod sa Jerusalem Temple sa mga parang sa pagitan ng Jerusalem at Bethlehem. Marahil ito ang mga pastol na nag-iingat ng mga tupa na inihahain araw-araw para sa mga kasalanan at pagpapabanal ng mga tao. Marahil ang mga pastol ng mga tambid na tupa ang unang tumingin sa mukha niya na balang araw ay magiging tanging dalisay na inihain na kordero ng Diyos para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa gayoy, nilinis at itinaas ang lahat ng lalaki at babae sa isang ibinalik na pakikipag-isa sa Diyos na Ama. Marahil ito ang mismong lungib kung saan hinanatili nila ang kanilang mga hayop sa mapanglaw, malamig at maulan na gabi na naging lugar ng kapanganakan ng Mesiyas. Siya na magiging sakdal, walang dungis na kordero ng sakripisyo na ipinangako ng amang Abraham. Si Yahweh mismo ang magbibigay or Yahweh will provide. Genesis 22:8. Sa pagsilang ni Jesus, ang kanyang pagka-Diyos at pagiging tao ay ganap na nahayag sa maliit na sanggol sa mga bisig ni Maria. Gaano kasakdal ang plano ng Diyos na siya na magpapakain sa buong mundo sa espiritual na paraan sa pagbabago ng tinapay at alak sa kanyang katawan at dugo ay dapat ilagay bilang isang sanggol sa isang sabsaban. Ang pagdating ng anak ng Diyos ay magtatapos sa pagbuo ng ikawalong tipan ng kasaysayan ng kaligtasan ng walang hanggang bagong tipan kay Christ Jesus. 7 Covenant ay napanatili ang banal na binhi nangako sa Genesis 3:15 bago dumating ang Mesiyas. Ang simbolismo ng mga numero sa kasulatan ay tumutukoy sa 7 bilang ang pagkumpleto at pagiging perpekto. Ang lumang tipan ay matutupad at matatapos sa pagdating ng anak ng Diyos. Ang kanyang perpektong sakripisyo, itinatag niya ang ikawalo at huling tipan ng bagong tipan ng mga tao sa Diyos. Sa kahalagahan ng mga numero sa kasulatan, 8 ang bilang ng kaligtasan, pagtubos at muling pagsilang. Ito rin ang bilang ng pangalan ni Jesus sa Griego, ang wika ng bagong tipan. Ang gematria ng Jesus sa Griego ay isang Trinity of 8 or 882. Luke 2:12-14. At ito ang magiging tanda sa inyo, masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampina at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang nagkaroon ng isang pulutong na makalangit na hukbo ng kasama ng anghel na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taas ng langit at sa lupa ay kapayapaan sa mga kinalulugdan niya. Nangako ang mga anghel sa mga pastol ng tanda. Sa banal na kasulatan, ang isang tanda ay palagi ang isang bagay na konkreto. Ito ay isang nakikitang tagapagpahiwatig ng higit na espiritual na pagpapala mula sa Diyos. Ilang iba pang halimbawa ng mga tanda ay ang mga sumusunod. Sa Exodus Kabanata 4:1-9, sinabi ng Diyos kay Moses na kumbinsihin si Paraon na siya ay isang mensahero mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang nakikitang mga tanda. Tinutukoy ng kasulatan ang lahat ng 10 salot bilang mga tanda o palatandaan. In Exodus 12:13, ang 10th plague sa Egypt at ang dugo ng mga inihain na tupa at kambing sa mga pintuan at poste ng pintuan ng mga bahay ng mga Israelita ay isang tanda para dumaan ang anghel ng kamatayan sa mga bahay na iyon na protektado sa ilalim ng tanda ng dugo.
Exodus 31:13-17. Ang pagsamba sa Sabat ay isang tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at Israel. Sa 1 Kings 13:3-9, ang propeta ng Diyos na pinadala sa Bethel ay nagsabi kay Haring Jeroboam na ang altar na itinayo niya bilang kapalit ng paghahandog sa altar ng templo ng Jerusalem ay profane or pambabastos. Ang tanda ay ibibigay ng Diyos na ang altar ay masisira na ginawa ito. Sa Isaiah 7:14, ang birhen na may anak na magiging isang tanda sa pagliligtas ng Israel. Sa Gospel of St. John, ang bawat himala ni Jesus ay nakita bilang tanda na ang kanyang kapangyarihan at otoridad ay nagmumula sa Diyos, na siya ang ipinangakong Mesiyas sa John 2:11 at 4:48 and 54 at iba pa. Sa Luke 2:12, ang tanda ng pangako ng anghel ay isang sanggol na nakabalot sa lampin malapit na nakahiga sa isang sabsaban ng mga hayop. Matapos ipahayag ang kapanganakan ng anak ng Diyos, nagsimula ang mga anghel ng isang awit ng kagalakan. Ang ikalawang linya ng himnong ito isinalin sa dalawang paraan. Kapayapaan sa lupa para sa kanyang mga people of goodwill. Sa lupa ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban, kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban, kapayapaan sa lupa at sa paglingap ng Diyos sa mga tao ay hindi nagbibigay ng kahulugan ng Griego na gumawa ng kapayapaan. Umaasang tugon ng tao sa Diyos. Tanong number 7. Sa kanilang himno ng papuri sa talata 14, ang mga anghel ay inanalangin sa Diyos. Ang katuparan ng petition ay nakasalalay sa anong aksyon mula sa mga tao. Sagot, ang mga anghel ay nagsusumamo para sa kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng mga lalaki at babae na aktibong naghahanap ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ang pagkakasundo na inaawit ng mga anghel ay hindi resulta ng anumang karapat-dapat ng tao, ngunit umaasa lamang sa maawaing tugon ng Diyos sa pagsisisi at pagnanais ng isang individual na maibalik sa pakikisama sa kanyang lumikha. Ang gayong pagkakasundo ay magdudulot ng tunay na kapayapaan sa lupa. Ang batang si Jesus ang paraan ng inaasam ng pagkakasundo na ito. Sa misa, ang ating himno ng papuri kay Kristo ay nagsisimula sa ating mga salita, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Direkta mula sa banal na kasulatan sa mga unang salita na inawit ng angelic choir na bumabati sa kapanganakan ni Jesus sa Luke 2:14. Nasa Gloria sa misa, hindi lamang natin naaalala ang pagpupuri ng mga anggulo sa pagsilang ni Jesus, ngunit ang ating awit ay isang anino ng papuri na ibibigay natin sa Diyos kapag nakapasok na tayo sa kanyang kaluwalhatian, kapag tayo ay nakikiisa sa mga anggulo at mga santong naglaho na bago natin sa pag-awit ng luwalhati sa Diyos. Sa kaitaasan, Luke 2:10-20, hinahanap ng mga pastol ang Christ child, o ang batang si Kristo. At nang ang mga anghel ay umalis mula sa langit, ang mga pastol ay nagsasabi sa isa't isa, kung kayon tayo magsipa roon sa Bethlehem upang tingnan ang bagay na ito na nangyari, na ipinakilala sa atin ng Panginoon. Kaya't nagmadali silang pumunta at nasumpungan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, pinaalam nila ang mensaheng sinasabi sa kanila tungkol sa batang ito. Ang lahat ay nang nakarinig nito ay namangha at sinabi sa kanila ng mga pastol. At iniingatan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito na pinag-iisipan sa kanyang puso. Nang magkagayoy, nagsibalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita gaya ng sinabi sa kanila. Luke
2:21 nang matapos ang 8 araw para sa kanyang pagtutuli, siya ay pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay sa kanya ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Ang salaysay ng kapanganakan sa Matthew's Gospel ay nagtatapos sa pagsunod ni Jose sa pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel na mensahero. Dinala ni Jose si Maria sa kanyang tahanan at nang ipanganak ang bata, ibinigay niya sa anak ni Maria ang pangalang ipinahayag sa kanya ng anghel. Sa pagbibigay ng pangalan kay Jesus, kinilala ni Joseph ang bata bilang kanyang legal na anak. Tingnan ang Matthew 1:24-25. Ang salaysay ng kapanganakan sa Gospel ni Luke ay nagtatapos sa Brit ang kanyang pagtutuli at seremonya ng pagbibigay ng pangalan bilang pagsunod sa batas ng tipan Genesis 17:9-14, Leviticus 12:3. Mula sa unang linggo ng kanyang kapanganakan, ganap na iningatan ni Jesus ang lahat ng mga tuntunin ng batas ng lumang tipan na kanyang pinarito upang tuparin. Dito po nagtatapos ang aking pagbasa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you everyone. God bless us. Okay, ayan. So, detalyado. Okay. Okay, ayan. Nakataas pala yung aking cam. So, ayan, napakagandang pahayag tungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayan, the Advent of the Messiah, yan po yung ating topic at nakapaloob po yan. Part 5 para sa ating panayam ng ating kapatid na si Cynthia. So, ang dami talaga, detalyado yung lalo na dun sa genealogy niya. So, matitrace talaga natin kung saan nga ba siya. At ayan, napakaganda po niya na pag-aralan natin kung bago pa man ito sa atin ay makikita po natin kung paano ang talaangkanan ng ating Panginoong Hesukristo bago siya ipanganak. Ayan, so talagang galing siya sa angka ng mga hari. Ayan. So maraming salamat sa iyo, si Cynthia. Maya-maya po, 8:30, siguro, abangan niyo po yung debate natin na magaganap. At, ayan, so isang napakapagpalang gabi at maraming salamat din sa ating Panginoong Diyos sa katagumpayan ng ayan, yung atin pong laging sinasama sa ating prayer na binabanggit po sa ating rosary, yung ating pong kapatid na si Sis Teres. Ayan. So, Sis Teres, ayan, magandang gabi sa iyo. So, gabi dito pala. And Brother June, yan, magandang gabi. So, salamat sa Diyos kahit papaano po ay nakapasok kayo dito. At lalong-lalo na kay Sister Riz. Alam naman natin na on healing process pa siya ngayon, pero ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang kagalingan at claim it, Sister Riz. Ayan. So, kung nakikinig ka man. So, abangan niyo po mamaya 8:30 yung ating live at isa pong Pentecostal at isang Islam yung ating magkakaroon ng debate. And on Wednesday, meron po ulit tayong magaganap na debate. Ito pong ating kapatid na si Brother June. Yan, Nankilada Naval. So, ipagdasal po natin na sana ay bumalik na siya sa kanyang pinagmulan na simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Talagang naawa po ako dito sa tao na to. Talagang nagsisend po siya. Minumura po siya ng kanyang mga kasama sa church. So sabi ko,
wag gaganti at kung hayaan mo lang na pagsalitaan ka kung ano man yung sinasabi nila sa'yo, pabayaan mo lang 'yan, 'yan. Akala ko Ruben. Oo, Ruben pala, Ruben Nankilada Naval yung kanyang, pangalan. Sinisend niya talaga sa'kin kanina yung minumura talaga siya. So, minumura talaga siya ng mga yun, kapwa niya SDA dahil nga diyan sa, ginagawa niyang pakikipag-debate. Talagang buong tapang niyang ipinagtatanggol yung sinasabi niyang maling paratang ng, mga kapatid niyang SDA sa Catholic Church. Ayan, so, abangan niyo po yung kanyang debate, ayan, with, Born Again, yung kanya pong makaka-debate sa, Miyerkules, ayan. So, maraming salamat. So, Brother June, Sister Riz. So, wag po kayong aalis kasi maya-maya ay, almost 8 o'clock na ay, ayan, nood tayo ng live dito sa atin. Ako rin po naman yung, moderator natin. So, ah, meron ka ba gustong wag natin sigurong, kuwentuhan na lang tayo. Siguro, okey lang ba i-off ko na yung ating live, Sister Riz, or Brother June? So 'yan. So siguro, makikinig lang. Wag na po kayong umalis, para mamaya, papapasukin na natin yung ating, debaters. Yung ating kapatid na Islam siyempre pre-prayer pa siya ng 8 o'clock kasi, eh. So after ng, siguro mga ilang ilang minutes lang naman yon. Siguro mga 1 minute lang yung prayer nilang yon. Then papasok na siya, i-start natin, ano. So let's pray na po para sa ating pagtatapos at huwag po tayo alis dito sa ating, um, Zoom meeting, okay? Let's pray na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti, amang pinagmumula ng lahat ng biyaya, pagmamahal, at pagpapatawad, amang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. At ganun din po ah, para sa ating mga pangangailangan, sa ating kaligtasan. Panginoon, alam namin na ikaw lamang ang gumagabay sa amin. At ganun din, sinasamo namin sa iyo, aming Panginoong Diyos, ang lahat ng aming mga naisin sa buhay, ang lahat ng aming mga kahilingan, higit lalo na po ang aming kahilingan para sa aming kapatid na si Sister Liz sa kanyang lubos na kagalingan. At igawad mo din po sa lahat ng aming mga kapatid sa oras na ito, ang lahat ng mga nagdaranas ng hirap, lalong-lalo na po yung sakit na cancer. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. At ganun din sa lahat ng aming mga isipin at dalahin sa buhay. At ganun din hinihiling namin na pagkalooban mo kami, Panginoon, ng bawat isa sa amin, ng mga pagpapala at biyaya, higit lalo na ang biyaya ng kalakasan, hindi lamang ng aming katawan, kung hindi ng aming pang-espiritual na buhay. At ganun din na nawa aming Panginoong Diyos, lagi mo po kaming patnubayan at gabayan, lalong-lalo na sa panahon na kami ay nangihina at alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang pinagbubukalan ng lahat ng mga kalakasan at pagpapala na magkakaroon kami ng isang isang matibay na pananampalataya, isang matibay na paninindigan, at isang matibay na pagharap sa lahat ng hamon ng buhay. Alam namin, Panginoon, nakasama mo kami sa bawat sandali. At ganun din, naway maghari sa bawat isa sa atin ang pagmamahalan, pagbibigayan, at pag-uunawaan. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon, at ang lahat ng ito ay sa tulong panalangin ng aming Inang Birheng Maria.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, stay tuned lang po kayo. At maya-maya po, live tayo para sa ating debate. So, maraming salamat po at isang mapagpalang gabi sa ating lahat.